Mga kapuso, kung pinanghihinaan kayo ng loob, tandaan nyo, pinalaki kayo ng sex bomb para lumaban. Get, ow! Kaya itong si sex bomb Mia, abay laban na laban din pagdating sa negosyo. Paano ba naman ang pangmalakasan Korean barbecue o samgyeopsal at Japanese foods abay pinagsama sa iisang kainan? Sa araw na ito, magsi-showdown kami ni Sex Bomb Mia. Pero, hindi sa sayawan, kundi sa lutuan. Papasakaya ang samgyeopsal cooking skills namin ni Mia? Mula beef, kailangan talaga Mia ang baliktad mo, no? Kasi madali siyang masusunog. Kasi manipis po siya para mas malasahan natin yung flavor niya. Hanggang pork, Madalas pagkagantong pork, gusto ko naman nililiitan ko talaga dahil yung nililiitan ni Mia, liliitan ko rin. Kasi gusto ko parang bite size na lang. Oo. Oo nga naman, di ba? Oo, para mas... Baka para talagang mas madali din siya maluluto. Yun, no? Okay, ready na! Sa halagang 599 pesos, may unlimited pork and beef na side dish niya pagkarami-rami. Drinks at pati na ice cream. Kung hindi pa sapat yan, pwede pang magdagdag ng piso para sa dagdag pang unli seafood. Mapapaaw ka na lang sa busog. Summer o tag-ulan man, naging paborito na ng karamihan ang samgyeopsal. Pero ang pagkain sa ganitong lugar may mga struggle rin. Mula pagluto, Ay, nahulog! non-stop usok, Sakit na naman ako, nagluluha na ako. Hindi ko na kaya, girl. Sarap. Kahit naiiyak ako dito sa usok, masarap pa rin. at klingi ng amoy. At yan din ang pinaka-exciting na part, ang may usok. Walang lalabas na hindi amoy uso. Walang lalabas na hindi usukan. Yes. At madalas nakakasira ng diet. Ah, naku, Mia, napadami kain ko. Pero aminin, uulit-ulitin pa rin. Ang hilig nga ni Mia sa samgyeopsal naging dahilan para magtayo ng sariling negosyo. Itong samgyup, nung nauso talaga siya, siguro mga thrice a week, nagsasamgyup ako. And tumatsaga talaga ako magpila. Talaga? So ako sobrang hilig kong kumain. As in, Talaga? Hindi ka naman halatang mahilig kumain. grabe, Sexy pa talagang rin. siguro ang meal ko, mga 8 to 10 meals a day ang ginagawa ko before. Nung nagsasayaw pa po ako noon na. Grabe ka Siguro, naman. nabe-burn ko rin kasi siya 8 to eh. 10 meals. Parang hindi naman... Hindi siya maganda, pero ganun Parang talaga. hindi naman Siguro, ako naniniwala. Wala namang yung pagod, bakas. Oo. yung pagod kasi parang Pag nag-ano ka, simula rehearsal, po alas 7 ng umaga, nagsasayaw na kami Talaga? hanggang madaling araw. Hanggang alas 2, alas 3, alas 4. Gumigiling kami sa iba't ibang panig ng stage ng Metro Manila. Grabe, At no? sang, di ba, sa labas pa, ganyan. Oo. Kaya siguro nabe-burn ko din siya. Pero yung hilig ko talaga sa pagkain, yun May siguro yung naging factor na kung bakit ko nakahiligan yung restaurant. Oo. Dahil kaliwat kanan na ang mga samgyeopsalan, nag-isip daw sila kung paano mag-stand out. Siyempre bilang sex bomb, kailangan laban-laban, bawal bumawi, gano'n. Oo. Kaya lumaban din tayo dito. So para po maiba kami, ginawa namin sa kanya, fusion ng Japanese and Korean. Pinag-combine mo na. Pinag-combine namin Total, siya. ang mahilig tayo pareho talaga sa Japanese and Korean dishes, di ba? So yun, ang ginawa namin sa kanya, lahat po ng side dishes namin, katulad po nito, tempura, Oh, Japanese. Japanese, tapos mga maki. Ah. 2018 ang simula ni Mia ang negosyong ito. Ngayon, mula sa pagiging isang celebrity, ba't ka nagka-interest sa business? Busy ka pa naman yata nun sa sa career mo, tapos ba't nag-business ka na? Kasi ano po noon di ba lagi natin sinasabi na ang showbiz hindi pang habang buhay, so kailangan bago May fall bago back ka. mawala, may fallback ka dapat. Na-experience ko rin ni Susan yung ma-zero. Oh. Yun, Mahirap. ma-zero. Mahirap. Kasi doon ko rin nalaman sa sarili ko na wala palang ibang tutulong sa akin, kundi sarili ko lang Sarili mo din. lang. So,
yun yung siguro parang, kailangan itong next move ko, kailangan sobrang sigurado na ako and kailangan pagbutihan ko, katulad ng paano ko pinagbutihan yung pagsasayaw ko noon. Ang nakuhang disiplina ni Mia sa pagsasayaw, dala-dala raw niya sa kanyang negosyo. Sobrang laking bagay yung natutunan ko noon sa, parang kunyari kay Ate Jo, yung disiplina, yung mga responsibilidad namin noon sa pagsasayaw. Lahat yun, na-adapt ko po talaga dito. Na-apply mo? Na-apply ko siya. And we just Both sa'yo and at sa mga tao ko mo. po. Yun. Kasi siyempre talaga importante sa tao, disiplina. Yes, number Diba? one po talaga yun. Kasi parang sa akin din po sa pinagdaanan ko sa pagsasayaw, yun po talaga yung kung bakit siguro kami din nakarating kung nasan kami. Kasi number one talaga sa amin is disiplina po talaga. Kahit 6 na taon na ang negosyo ni Mia, hands-on pa rin daw siya rito. O kailangan po talaga sobrang hands-on. Or Kumbaga, else? Or else, babagsak po talaga eh. Kasi parang yung dating negosyo ko rin na nail spa na nung una, hands-on talaga kami since naging busy na sa mga taping, sa mga shows. Doon na nag-start na yung mga tao, nagkakanya-kanya na, hindi na pumapasok, or niloloko na yung mga services. So, doon siya nag-start na nawala yung customer. Basta kung magbi-business kayo, make sure na yun talagang gusto ng puso ninyo. Kasi kailangan yung gagawin mo, mahal mo eh. Parang kami sa pagsasayaw, mahal ko yung pagsasayaw, kaya siguro na perfect ko siya, napaganda ko yung, kumbaga nabigay ko yung 100% ko doon. Same din dito sa negosyo. So, ito yung passion ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ng puso ko. Kaya yung 100% din ng sarili ko talaga is nandito talaga sa business. Tuloy-tuloy rin daw ang pag-iisip nila ng bagong pagkain, promos at gimmick para sa kanilang customers. Gumawa kami QR code. May QR code kayo. I-scan nyo lang po yung QR code. Tapos para lang siyang o-order ka, add to cart, ganyan. Tapos proceed mo lang. Dadating na yung order mo. Sa ngayon, may 27 branches na all over the Philippines ang negosyo ni Mia. So, ano yung pinakamahalagang mo dito? Lesson, o kung meron man, natutunan mo dito sa journey mo sa pagnegosyo? Sabi ko nga, hindi naman ako college graduate. High school graduate ako. Pero, yung hindi ako tumigil din na matuto. And sobra akong thankful sa lahat ng partners ko sa business na to. Kasi, parang everyday din, natututo rin ako sa From them. So, dapat, pag nagnenegosyo ka, mag-aral ka ng mag-aral. Yes. Aralin mong mabuti. Tsaka pag alam kong mali naman, yung parang may mali kang ganito, may mali Baguhin kang ganyan. mo. Yes. Kailangan ko lang siyang i-take, tapos ikaw correct ko lang siya next time. Sarap. Ako naman, meron ding natutuhan sa negosyo ni Mia. Ito po yung spice vinegar. Ayan, spice vinegar. Hingi kayo niyan. Tapos, siya yung gusto kong sausawan. Nako, alam mo, weakness ko suka. Kaya akala mo, ay tatanggihan ko. Hindi. Dahil mahilig ako sa suka. Yan, ang sarap. Alam mo, pag umorder kayo dito, ito hingin yung sauce sa suka para sa grilled. Ang sarap. Ayan, napasubo na tayo. Super Babalik luto na. tayo dito kay Mia. Hahanapin ko suka. Ang sarap ng suka. Di ba, Mia, mapapasabi ka na lang dito ng... Ow! 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 Nagsimula sa paglalako hanggang sa magkapwesto, ang pag-unlad na negosyo ni Ronaldo ay nakamit niya sa pagtitiyagang ipakilala ito. Nakitaan ng malaking potensyal kaya sinikap pag-aralan ni Jonas ang kakaibang piso wifi na negosyo. Ngayon, tuloy-tuloy na ang kita niya mula rito. Dahil sa determinasyon ni Sexmom Mia na maglaban-laban sa negosyo, tagumpay at malaking kita ang kanyang natatamo. Kaya naman bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming patakam. Laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, 11:15 ng umaga sa GMA tayo, mga kapuso. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.